Tulong ko, pagbabago mo. Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Tunay nga po, kaya natin ang pagbabago. Gaya po ng mga nadinig niyo pong kwento ni Ma'am Evelyn, dahil sa kanilang mga pagbabago sa buhay, nagbago rin yung buhay nila, pinilit nilang magbago ang buhay nila, unti-unti, yung lagay ng buhay nila, estado ng buhay nila ay nagbago. At yung paulit-ulit pong pinapaalala po sa atin ni Yeng, na kailangan nating magbago. Dahil kaya naman natin ng pagbabago at kaya nating lampasan kahit anumang pagsubok ng buhay. Kaya po dito sa programang ito, meron po tayong isang portion, tulong ko, pagbabago mo. Tinuturuan po namin kayo kung ano dapat nyo gawin para magbago ang buhay nyo. At sana po, pakinggan nyo mabuti mga dapat nating gawin para umayos ang ating buhay. Hangina po, tinanong po namin sa inyo, bakit ba may mahal na araw? Isa po sa pinaka-importanting araw sa buhay ng tao ay dapat nyo maintindihan ay ang mahal na araw. Dahil dami pong nagbago sa buhay natin dahil may mahal na araw. Siguro, kung may kasama ka nakikinig at nanonood right now, pakitanong mo nga sa katabi mo, bakit nga ba may mahal na araw? Sige po, sige, pakitanong nyo. Siguro sagot niya, ay sir, kasi may murang araw, kaya may mahal na araw. Joke lang po yun. O kaya, kasi kaya may mahal na araw para mapagbakasyon. O di ba, pag mahal na araw, bakasyon. Para mapag-beach, para makapag-banding. O yan po yung mga medyo pananaw ng ibang tao. Pero ang tanong, bakit nga ba may mahal na araw? Pag-isipan nyo mga mabuti. Ako po, kung tatanungin nyo, sasabihin ko po sa inyo, bakit may mahal na araw? May mahal na araw po dahil may John 3:16. Ha? Ano ang koneksyon ng mahal na araw sa John 3:16? Ang sabi po sa John 3:16, sa mga taong nakakaunawa po sa Biblia, ito po ang sabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ano po ibig sabihin nun? Dahil daw sa pagmamahal ng Diyos sa tao, binigay niya po kanyang buntong na anak. At kung sino man po ang tatanggap sa kanya, magkakaroon po ang buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan may mahal na araw. May mahal na araw po dahil may isang Diyos na nagkatawang tao. At sa araw ng mahal na araw na sineselebrate natin ngayon, ay ito po yung panahon na sineselebrate at ginugunitan natin yung panahong pinako si Kristo sa krus. Ang tanong, bakit nga ba pinako si Kristo sa krus? Kasi po, dahil may John 3:16. Ano po yung John 3:16? Mahal tayo ng Diyos. Kailangan may mamatay sa ating kasalanan. Dahil sa pagmamahal sa atin, binigay niya po si Kristo. Kaya nga po, may Holy Week. Kaya nga po, ginugunitan natin for the past few days yung panahong nakapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, bukas, linggo ng pagkabuhay, ginugunita po natin yung araw. Yung araw kung saan si Kristo ay nabuhay na muli. Yan po ang power ng Holy Week. Ang Holy Week po, hindi po natapos na napako si Kristo. Ang Holy Week po, ang ending, ay yung linggo ng pagkabuhay, God resurrected. At kung wala pong resurrection, walang mahal na araw. Hindi po natin celebrate ang mahal na araw kung hindi po nabuhay na muli si Kristo. At yan po ang dapat nyo maintindihan. May mahal na araw dahil may Diyos na nagmamahal sa atin, na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang mamatay sa ating mga kasalanan. Bakit, kaibigan? Dahil makasalanan tayo. Ito ang tanong. Para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Opo. Now, tanong, kung hindi pa tayo patay, nandito pa tayo sa lupa, I want to give you another promise of God. John 10:10. Dapat maintindihan niyo po ito kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maayos. John 10:10, ito po ang sabi, The thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come that you might have life and have it to the fullest, or life more abundantly. Alam niyo ba isa sa mga dahilan pa bakit bumaba si Kristo at bakit ni mahal araw? Kasi po, matagal na tayong ninanakawan ng ating kalaban. Ninanakawan mo tayo. Sinisira ang ating mga pangarap. Sinisira ang buhay natin. Pero kaya may mahal na araw, si Kristo bumaba sa lupa. I have come. Ang linaw po na sinabi niya, I have come. Dumating ako dito sa lupa that you might have life. Sir, ibig sabihin wala kaming buhay. Marami po tao ngayon nabubuhay pero parang walang buhay. Hindi ako namibiro. Nag-isip-isip po kayo. Nakakita naman kayong tao gusto na mamatay.
Bakit ito marami nag-suicide ngayon? Kasi po may mga tao ngayon buhay, pero parang patay. At dahil feeling nila ang buhay nila parang patay, patay na matapos na ang buhay. Hindi po yun ang punto. Ito ang punto po ng Diyos. I have come. Dumating na ako. Bakit ako dumating? I have come that you might have life and life more abundantly. Alam niyo ba bakit dumating si Kristo? Hindi lang para i-save tayo. Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nagpunta po siya dito para bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Alam niyo, kalooban po ng Diyos, magkaroon tayong buhay na masagana. Siguro by this time magtatanong kayo, Sir, ito lang tanong ko, bakit maraming tao hindi mo masagana ang buhay? Akala ko ba kaya may mahal na araw dumating si Kristo dito sa lupa para bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana? Bakit maraming tao hindi masagana ang buhay? Alam niyo po, may bibigay pa ako isang verse sa inyo na sana tunay magpabago sa buhay niyo. At sana ito po ang mahal na araw na hindi niyo kakalimutan. Mahal na araw 2016 will change your life because it changed mine. Isa sa mga napaka-importanting tinuro sa akin ng Diyos ay Galatians 2:20. So ano po yung Galatians 2:20 mga kaibigan? Tandaan niyo po ito kung pwede memorin niyo. Ako po sa akin po, ito po ang tawag kong my life verse. Ito po yung verse na tunay nagpabago, nagpaayos, nagpaganda ng buhay ko. Ito po yung verse na nagturo sa akin kung paano magkaroon ng buhay na masagana. Yun po yung sinasabi sa John 10:10. That I have come that you might life and life more abundantly. And for sure, napakarami sa inyo nakikinig ngayon. Gusto niyo magkaroon ng buhay na masagana? Gusto niyo bang magkaroon ng buhay na maayos? Gusto niyo bang magkaroon ng buhay na masaya? Ang tanong, ba't hindi ako masaya? Ba't hindi ako masagana? Ito po ang sekreto. Galatians 2:20. I've been crucified with Christ. No longer I who lives, but Christ who lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaibigan, kung gusto mo gumanda ang buhay mo, kung naghahanap ka na mas magandang buhay, mas maayos na buhay, masaganang buhay, pwede ba makinig ka for the next few minutes? Tuturo ko sa iyo kung paano magkaroon ng buhay na masagana. First thing you should na matututunan mo, dapat mo matutunan at dapat mo intindihin sa oras na ito. Sabi sa verse, I have been crucified with Christ. Alam mo ba kaibigan, nung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon, pinako ka na rin sa krus kasama si Kristo. Yun po ibig sabihin nun, you've been crucified with Christ. Ibig sabihin, patay ka na. Malinaw po? At ang sabi ko dito, I no longer live but Christ lives in me. Ibig sabihin, kaibigan, patay ka na. At nabubuhay si Kristo sa buhay mo, si Kristo. Alam niyo po, many years ago when I was studying this, sabi ko, Lord, parang, paano yun? Patay na ako. Buhay si Kristo. Okay, anitin ko yun. So, sige Lord, pinako na ako kasama mo. Patay na ako. One time when I was praying, something pumasok sa isip ko. Sabi ko, dali, patay na nga ba ako? Oo, patay na ako. So one time, bigla may nagsabi, kung patay ka na, ikaw, nakikinig ka sa akin yan, patay ka na, assuming, naniniwala ka sa sinasabi ko, Galatians 2:20, patay ka na, tama. Ito tanong ko, nakakita ka naman ng patay na may pangarap? Nakakita ka ba ng patay na may gusto sa buhay? Nakakita ka naman ng patay na may mga plano sa buhay? Sige po, pakisagot nyo ko. Alam niyo po, tinanong din sa akin yun. During na time, sabi ko, wala. Ang patay, walang pangarap. Wala nang gusto sa buhay. Wala nang plano sa buhay. Tama? Tama. Bigla ko naisip, kung patay na ako, bakit may mga plano pa ako sa buhay? Bakit may pangarap pa ako sa buhay? Something's wrong. Ibigan, alam mo mga dahilan ba't hindi gumaganda ang buhay natin? Ang dami mong pangarap sa buhay, sa sarili mo. Ang dami mong plano sa buhay. Ang dami mong gusto, di mo gusto. Bawal ba magkagusto? Bawal ba magkapangarap? Hindi bawal. Pero ito dapat mong gawin. Patay ka na eh. Dapat di ka na nangangarap. Patay ka na, hindi ka na nagpaplano. Ano gagawin ko? Patingnan natin first. I've been crucified with Christ. No longer I will live, but Christ who lives in me. Sabi po dito sa Biblia, patay ka na. Ang nabubuhay sa iyo si Kristo. So, bawal bang mangarap? Hindi. Bawal bang magplano? Hindi. Pero, dapat ang pangarap mo ngayon, patay na. Ano meron ka? Dapat may pangarap ka ni Kristo. Dapat wala ka ng plano sa buhay mo.
Dapat, yung plano mo, plano ni Kristo. Pag yan po ang naintindihan nyo, unting-unting kakanabuhay nyo, starting today, if you want to experience life to the fullest and more abundantly, kalimutan mo na mga pangarap mo. Kalimutan mo na mga plano mo. Can you start asking God right now, what is His plan? What is His goal? What is His ambition for you? Sabi ko na, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Alino po, si Lord may plano sa atin. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope in the future. Ang problema, yun ang plano ni Lord sa atin. At alam ni Lord yung plano niya sa atin. Kaibigan, habang nakikinig ka, tanong ko, ikaw ba, alam mo ba ang plano ni Lord sa'yo? Isa sa pinakamalaking problema, kaya maraming tao nasisira ang buhay Hindi nila alam ang plano ng Diyos sa buhay nila. So sabi niya, oo nga, hindi ko nga po alam. So ano gagawin ko? You go back to Jeremiah 29:11. Sabi niya din, seek me and you will find me if you seek me with all your heart. Kung meron kang isang gagawin dito sa mahal na araw, pwede ba? Seek God. Hanapin mo si Lord. Alamin mo yung pangarap niya sa'yo. Alamin niyo yung plano niya sa'yo. Kaya marami sa atin, litong-lito na, gulong-gulong na, di natin alam ang gagawin natin Kasi for so long, we've been following our dreams, following our plans. Hinihabol natin yung mga gusto natin sa buhay. That's not the secret of life. Here's the secret of life. The secret of life starting today, habulin mo yung plano ng Diyos. Gawin mo yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. At pangako, aayos ang buhay mo. Because His plans is to prosper you and not to harm you. Continue natin. Yung verse, sabi niya, the life that I live now, I live in the body. I live by faith. Alam niyo, ito sisiguraduhin ko sa inyo. Pag giningi mo ang plano ng Diyos sa iyo, malalaman mo yung plano niya, mas malaki sa plano mo. Malalaman mo, napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay ko, sa buhay mo. At kakailanganin mo ng pananampalataya dahil baka ikaw hindi mo kayang abutin o yung malalim na pananalitang Tagalog, arokin yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. And when you do this, ang payo po ng Diyos, dahil patay ka na, can you live for Christ? And can you live by faith? Ibig sabihin nyo, gagawin mo sa mga susunod na araw, manampalataya ka sa Diyos. That you who began a good work in you will complete it till the end. Ibig sabihin, kaibigan, yung sinimulan ng Diyos, siya tatapos. Ito ang problema ng maraming tao Maraming tao, binigay na yung buhay kay Kristo. Ang problema, sinave siya ni Kristo, pero ayaw niyang si Kristo magtapos ang buhay niya. Hindi. The moment you give your life to God, He will save you. Pwede ba? Trust God. Ano man ang sinimulan niya, tatapusin niya. How do you do that? Can you continually live your life for God? Can you continually live by faith for God? Can you continually pagamit ang buhay mo kay Lord? Alam niyo yung problema? Ba't maraming tao nasira ang buhay? Nabubuhay ang patay. Ano po yun? Tinanggap mo ng patay, kinabubuhay ka para kay Kristo. Bigla ka, isang araw mabubuhay. Dali, hindi yata maganda ang plano ni Lord sa buhay ko. Mas maganda yung plano ko. Bakit yung babae o yung lalaking type ko ayaw ni Lord? Ang gusto ito, hindi yata maganda to. Ba't yung trabaho gusto ko ayaw ni Lord? Hindi yata maganda. Ano nangyayari? Nabuhay ang patay. Yan na po. Pag nabuhay ang patay, patay kang bata ka. Magsisimula na naman ang pagdurusa mo, magsisimula na naman ang problema mo. Bakit? Hindi ka na naman nabubuhay ayon sa kalooban ni Kristo. At pag ginawa mo ito, kaibigan, babalik ka sa dati. Kakanta ka na naman ang Take Me Out of the Dark. Kasi magiging magulo na naman ang buhay mo, magiging madilim na naman ang buhay mo. Sabi nga ni Lord, tinawag ka na niya from darkness into light. The problem is, nabuhay ang patay. So sir, ano dapat nyo gawin? Paalala mo sa sarili mo, patay ka na. Si Lord dapat ang buhay sa iyo. At pag yan ang ginawa mo, gaganda ang buhay mo. Alam niyo bakit? Nasabi ng verse. At so sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Just think about it. Kung binigay ni God the Father si Kristo sa buhay mo, tingin mo hindi kanya bibigyan ng magandang karir? Tingin mo hindi kanya bibigyan ng magandang pamilya, magandang asawa, ng anak, ng kinabukasan? Kung yung anak niya binigay niya sa iyo, ano pa hindi niya pwede ibigay sa iyo? Tanong, at kumisan din natin na-experience yung abundant life. Kasi po, hindi natin binibigay yung lahat kay Kristo. Ito po hiling ko. This holy week, can you pray and ask God,
to be the Lord of your life, all aspect. And I promise you, this will be the greatest Holy Week you'll ever have in your life. Tandaan niyo po yan. At para ihanda po tayo sa susunod na segment ng ating programa, pakinggan po muli natin ang awiting ni Jassy Velasquez na We Can Make a Difference.